sa supply and demand trader, kadalasan na yung presyo, once na umakyat yan, bumabalik talaga o nagkakaroon ng retracement or pullback dun sa area kung saan siya nag-start. Which is, ito yon. Ito yung pinaka-demand area natin. Okay? So, pero may demand area din dito guys. Ayan. And dito rin talaga siya nag-start ng malaki sa pinakababa. So, if ever na yung market i-respect itong zone na to, itong demand zone na to, pwede tayo dyan mag-take ng long position. So, if ever naman na hindi, antay ulit tayo ng panibagong confirmation dito sa area na to. So, habang pababa yung market dyan, dun sa lower time frame, makakahanap tayo ng entry setup. Okay? So, ito yung pinaka POI number 1 natin at ito yung POI number 2. So, ngayon kung ang price nagbigay ng confirmation dito at nagkaroon ng or it's either ni-respect nitong area na to at or naging bullish siya, so doon sa mga currency pair na tinitrade natin na against US dollar, katulad ng gold, Euro USD, JBP USD, so pababa naman yon. So, ang So, if ever na bumalik yung presyo dyan, abang tayo ng confirmation yan para sa long position. So, ito yung pinaka-target profit number 1 natin or yung target profit number 2 natin, pwede natin isagad dito. Ayan. Dito sa area na to. Alright? Okay, so sa mga hindi pa marunong mag-label ng demand or supply zone, ganito lang guys. Simple lang naman mag-label ng demand zone or ng supply. Delete natin itong mga lines natin. So, ito, di ba nagkaroon dito ng move? Ito nagkaroon ng displacement. So, kung saan siya nag-start mag-move, itong price na to, itong group of candlesticks na to, kung saan siya nag-start, yan yung pinaka-demand area natin. So, pwede tayo mag-label yan. Itong candle na to, itong pangalawa, or itong isama mo, pwede na rin itong may green na yan.